Ayan na mga kakao-lover, malinis na siya. Lagyan natin ng dahon ng saging para mas merong aroma, mabango, tapos makontain niya yung init. Palagi siyang okay ang ating pag-ferment. Mga traditional way mga kakao-lover, no? Lagyan lang ng dahon ng saging. Dapat malinis ang iyong dahon ng saging. Mga kakao-lover, dapat malinis. Dito tayo sa side na malinis. Yan. Bakit natin nilalagyan ng dahon ng saging? Isa na yung aroma, yung amoy. Yung pagka-ferment natin, unique. Then, yung init. Laging nasa loob ang init, hindi siya makakalabas. Siyempre, ito, magmumoist na rin. Tulong na rin siya sa pag-ferment, no? Hindi siya madadry. Wala akong jute sack, mga kakao-lover, no? May nag-comment, pwede lagyan ng jute sack sa taas. Pagka lagay natin, ay lagay na natin. Pagkatapos ng 48 hours or 2 days, kailangan natin ma-mix ito. Mix and turn. So, ilalagay natin dyan. Another 48 hours dito bago tayo maglinis uli. Medyo trabahoso mga kakao-lover, pero ganito talaga yan. So bakit? Anong purpose ng pag-ferment? Ayan oh, masim-asim na siya. Ang purpose nito, lulutuin kasi yung beans, yung violet na mga beans, yung mga puti na beans sa loob, lulutuin ang sarili niyang juice kaya sa mapiperment. Meron kasi itong acid mga kakao-lover eh. May sugar, may acid, may tubig. Lulutuin niya yung loob para magiging mas masarap pa yung tsokolate natin. No? Mas quality pa siya yung chocolate natin. Kaya may fermentation process. Dapat ito mini-mix. No? Lagyan natin sa loob. Dapat nakahalo talaga siya. Aerobial activity ngayon mga kakao-lover. Habang nililipat mo, wag lang yung lipat, mimix talaga natin para mas lalong uminit siya. Yan. Mix natin mga kakao-lover, no? So after 48 hours ito sa fermentation. So pang 2 days pa lang ngayon. Pero kita mo talaga oh, brown na siya. Mainit. Importante, after 2 days, mainit siya, tapos magbabrown na siya. Kasi kung puti pa yan, tapos maasim ang amoy, sobrang asim, mayroong problema sa iyong beans, mga kakao-lover. Yan. Pwede ka magmas dito kasi maasim ito. Lalanghap mo. Pinagsasalita ako, hirap din naman na nagsasalita ka, nakamas ka. Yan. Ano yung nahulog? Wala na yun. Nakaka-lover, no? Ayan. Pwede pa naman diretso i-dry yan. Sun-dry na siya. Ayan na. 60 kilos ito mga kakao-lover, no? 60 kilos. Ayan. Ay, mix pala. Mix pala natin. Yan lang, nakaplat lang siya, nakapantay. Yung purpose lang naman ito, hindi lalabas yung kanyang tapos panibagong dahon, tapos hindi makalabas sa kanang init. Lagyan natin ng dahon. Saging uli. Yan.
Tapos ito, balik natin, oh. Ayan po. Marami po itong video, ha. Pwede natin sundan. Then, lalagyan natin ng jute sack. Ang problema, napakadumi ng jute sack ko. Kaya hindi ko siya ilalagay. Sako na lang ilalagay ko. Malinis naman to eh. Yung purpose lang naman dyan sa jute sack, para mainit talaga siya. Hindi makalabas ang init. Yun lang naman ang purpose niya. Pwede kong lagyan ng plastic ito. Yan, para hindi makalabas. Di talaga makalabas ang init sa taas. Yan, dapat patong-patong na. Tapos siding, no? Merong siding dapat. Wala tayong jute sack mga kakao-lover, no? Pero kaya pa rin yan. Kahit walang jute sack. Yan. Ayan na. Bubuksan natin uli ito pagkatapos uli ng 48 hours. Pang-apat na araw na. Bubuksan natin ito. So pwede siyang i-monitor araw-araw. Tusukin natin sa gilid ang kanyang temperature. Kung uminit ba siya o hindi ba uminit. Pero sa akin, basic fermentation lang to. No need na yung temperature. Kasi pambahay lang to eh. Akin lang po ito.